God bless you. God bless you. Nasa last series na po tayo. Last part of our Holy Spirit series. The Holy Spirit moves through me. Sabi mo, the Holy Spirit moves through me. So it's about the mission. Di ba meron tayong purpose sa buhay? Sino pong may purpose sa buhay? Amen. Kung may purpose ka, may mission ka. Hindi lang pwedeng puro purpose. Maraming purpose sa buhay, hindi mauubos yan. Pero yung mission mo, tuparin mo. Ngayon po, ang Holy Spirit is moving through us, in us, with us. Kasi, nung umakyat na si Jesus Christ sa langit, natapos na yung kanyang mission dito bilang tao, hindi niya tayo iniwan. Nagpadala siya ng helper and advocate. And that is the Holy Spirit. Bago po natin pag-usapan ng Holy Spirit, move through me, tignan natin kung ano yung function ng Trinity. Alam niyo ba yung Trinity? God the Father, God the Son, and God the Three-in-One. Siguro matamis sila. Three-in-One. Sorry. Three-in-One. Isipin mo, no? They work together. Three-in-one. So, the Father, which is God who created heavens and the earth, He, ito personal to He had planned the salvation in you. That's God. Ang nagplano ng ating salvation. Now, Jesus, the Son, He accomplished salvation. So, may nagplano, may nag-accomplish. Ang Holy Spirit ang pag-uusapan natin. Ngayon, the Holy Spirit, He applies salvation by living in believers, transforming them, and empowering them to fulfill God's mission. So, nung natapos na dito si Jesus sa earth, hindi natapos ang lahat. Namatay siya sa cross, sa mga first-timer. Namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para sa lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating kung ano-ano mga Pero hindi natatapos doon. Kasi tao ka pa rin. Sabi mo, tao ka pa rin. Tinutuloy natin. Hanggang ngayon, generation to generation. Nawala ang kasalanan, pero may mga bago tayong nalalaman sa mundo. Dahil nasa mundo tayo ngayon eh. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, hindi tayo iniwang luhaan. Pinadala niya ang banal na Espiritu dito sa lupa para sa iyo at sa akin. Para ituloy natin ang ating misyon. Misyon na tinuloy ni Jesus. Ano yan? To share God's love. Paano mo masishare ang pag-ibig ng Panginoon? Sa character mo, sa puso mo, sa faith mo. In order, sa puso mo, sa faith mo, sa character mo. Ngayon, yung tatlong yon, pag umayos na, gawin mo na yung mission mo. Through, the Holy Spirit is moving through you. Through me. Tahimik niyo po. Kaya po, ang araw na ito, malalaman natin kung sino ba talaga ang Holy Spirit. Together, the Father and Son and the Holy Spirit work in perfect unity. Say unity. Kaya nga tayo mga Pilipino, no, alam nyo, survey, ang Pilipino ang pinaka-united. Kasi kahit hindi mo kakilala, parang kaibigan mo na siya na matagal, no? Pag binati mo lang. Masaya ba kayo Pilipino kaya? Tatlo lang. Taas yung kamay niya, masaya kayo Pilipino kaya? Amen. Huwag niyo na isipin yung mahalang kuryente. Talaga magtataas lahat yan. Kaya magsosolar na tayo. Ay. Okay. So together, the Father and Son and the Holy Spirit work in perfect unity to bring people into a relationship. Yan katabi mo, may relasyon ka sa katabi mo? O kilala mo? O friends lang? Tingnan mo ka sa mata. Friends lang ba tayo? Ayaw mo naman tignan sa mata.
people into a relationship with God and to accomplish His purpose in the world. So hindi pa tapos ang purpose at mission ng Holy Spirit sa atin. Ang Holy Spirit may purpose. Ang Holy Spirit may mission. The Holy Spirit's purpose is to glorify Jesus Christ and transform people into His likeness. Kasi nga itong mundong to, maraming tinuturo sa atin. Yung mga her sa mga paligid natin, doon pa tayo nakikisama. Kaya yung ugali natin, humahalo sa mundo. Kaya nung si Jesus Christ, una niyang pinakita na huwag kang aayon sa mundo. We are in the world, but we are not of this world. Yun yung sinasabi. Kaya be Christ-like. Kung ano yung ugali ni Jesus nung naglalakad siya dito ng tao siya, yun ang gagayahin natin. Hindi yata narinig. Nung nandito si Jesus Christ, yung ugali ni Jesus Christ, yung hininga ni Jesus Christ, yung amoy ni Jesus Christ, paanga niya laging malinis, di ba? Yun ang gagayahin natin. Thank you po. Kaya po ang Holy Spirit was sent for us to continue His purpose and His mission for humanity sa ating lahat. Are you ready? There are 7 key missions of the Holy Spirit because His purpose is to bring God's presence, power. His purpose is to glorify Jesus Christ and transform people into His likeness. Now, the Holy Spirit's mission is to bring God's presence, power, truth, and salvation to the world. Paano niya gagawin yon? Ang Holy Spirit ay Espiritu. Iba ang multo sa Spirit, ha? Wala namang multo, no? Pero, sino ko ito? Hindi, wala naman lang multo. 7 key missions of the Holy Spirit. Paano niya gagawin yung kanyang mission? Number 1, to glorify Jesus Christ. That's in John 16:14. He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. Mandato ng Holy Spirit yun. To glorify Jesus Christ. And is sharing up this glory to you. The Holy Spirit always points people to Jesus Christ and not Himself. Kita niyo, persona po ang Holy Spirit. Hindi po siya yung palutang-lutang na parang akala niyo. The Holy Spirit lives in you. Kaya pag yung itsura niyo, malalaman niyo eh. Mamaya, pag-usapan natin. That's number 1, to glorify Jesus. Number 2, to convict the world of sin, righteousness, and judgment. Kaya yung mga favorite yung kasalanan. Be honest, sino dito may favorite na kasalanan? Parang wala nagtaas ng kamay. May favorite ka bang kasalanan? Yung ginawa mo na, nag-sorry ka na tapos, isa pa nga. Sorry, Lord, sorry, Lord. Isa pa nga. Lord, I'm really sorry. Last na to, promise. Hindi ko na po gagawin ulit. May ganun ba? Bitawan niyo na yung favorite yung kasalanan. Bitawan niyo na po yan. Alam niyo, kung akala niyo wala nakakakita sa inyo, meron. Ang Holy Spirit nandito. Alam din ni Jesus. Laki-laki ng langit. Kahit magtakip kayo ng sobrang kapal na bubong, kitang-kita pa rin kayo. The Lord knows everything. Kaya yung favorite, sabi mo sa sarili ko, pinapakawalan ko na ang favorite kong kasalanan. Mamaya na ulit. Wala mamaya na. So the Holy Spirit will just convict. Convict. He will not condemn. Listen,
Malaking diferensya yon. Convict para makonsensya ka. Kasi ganyan tayo kamahal ni Jesus. Hindi niya tayo pinipilit. Kamo, may favorite kang kasalanan eh. Kung pinipilit tayo ni Jesus, wala kang favorite na kasalanan. Huwag ang sama ng tingin nyo sa akin. Mabasa ko lang po. Kaya to convict the world of sin, righteousness, and judgment. And one day, you will be judged. One day, hindi ngayon. At yung judgment day na yon, hindi nyo alam kung kailan. Wala nakakaalam. Kaya bitawa mo na. He awakens people to their needs of repentance and salvation. Tingnan, He just wakes you up na yung ginagawa mo hindi na maganda. Tandaan nyo, pag may ginawa ka hindi maganda, merong consequence. May bawi ang lahat. Pag may ginawa kang hindi maganda, may pero pag may ginawa ka namang maganda at nakaka-glorify kay Lord, may blessing. Kaya anong gusto nyo? Blessing o consequence? Balance lang eh. Number 3, to give new life. Ito po, kaya ang tawag sa atin, born again Christian. Ito na. To give new life or new birth, He causes believers to be born again and become children of God. In John 3, 5-6. Labas mo nga doon, Kevin. John 3. Yan na ba yan? John 3, 5-6. Okay. Okay, mamaya. He will give us new life. Paano po yan? Napanganak na ako. Ang ibig sabihin ng new life, kung anong dating ikaw, kung anong dati mong amoy, kung anong dati mong itsura, yung new life, may bago ka ng amoy, may bago ka ng itsura, may bago ka ng pagsasalita. Kung dati siga-siga, tapos ang hilig mo magmura, simula hanggang huli, hanggang gitna, may mura. Yung sentence mo, adverb na lang. Pero yung noun verb, sa subjective verb, puro mura yun. Ang dilang mura mo, yung at is. Kung dati kang ganon, binago ka na ni Lord. Hindi ka na nagmumura. Pag natitempt ka, parang pumreno ka. Naku, lalo na isang araw. Ito po, honest ako. Nagdadrive po kami ngayon dito sa 20th. May isang kotse. Ang bagal. Tapos hindi naman ako kasi binago na ako ni Lord eh. So talagang ganyan lang. Tapos yung driver, nagme-make up. Sabi ko, Father, once lang. One time lang, kasi pwede ko siyang ganunin eh. Tapos panalo ka. Ang bagal talaga. Tapos pag liligo ka, parang nararamdaman na gumaganon. Naramdaman yun ng mga driver dito. Parang nananadya. Sabi ko, nagbago na ako eh. Lord, nagbago na ako. Uy, may singit! Alam nyo, sorry po, tinapatang ko. Kaya nalaman ko nagme-make. Ang galing nga mag-drive, Tapos, seryoso po, naabutan ko, nakaganyan siya. Tapos parang, hindi ka, mascara po ba yun? Nakaganon yung wind. Sabi ko, alam yung ginawa ko? Bilang pastor, na tao, binunsinahan ko po. Beep, beep! Tapos sabi ni John, big date kasi namin kahapon yun eh. Daddy, pastor ka na. Hindi, sabi ko lang kasi baka mabangga siya. Alis na tayo. Pero nagbago na po ako. Kasi kung dating ako yon, may beep-beep ka na, may swerving ka pang konti, yung lumang Joshua, pipigilan ko pa yun. Titignan ko yung edad o kasing size ko. Pero hindi na po ngayon. Nagbago na po ako. Wala naman pumalakpak, nagbago na ako. Di ba, sa atin minsan may ganun eh. May favorite tayong habit eh. May favorite tayong gesture. May favorite tayong sentence na hindi natutuwa si Lord.
Kala mo okay lang kasi nakakaramdam ka ng kaginhawaan pag sinabi mo yon. Ang sarap kaya makakat, di ba? Kaya iba dito, hindi na nagdadrive eh. Pero nung binago ako ni Lord, busina na lang. Dahan-dahan. Tao pa rin eh. Anyway. So we become a children of God. Pag anak ka na ng Diyos, relax ka na, fruit of the Spirit. Number 4, to dwell and transform believers. In 1 Corinthians 6:19, 1 Corinthians 6:19, do you not know your bodies are the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. So yung katawan natin, sa akin na naman kayo nakatingin, katawan na naman yung sinabi ko. Alam niyo po ako, pinalaki ko talaga to. Kasi gusto ko matuwa ang Holy Spirit, maluwag yung gagalawan niya. Actually, may pickleball sa loob ngayon eh. Oh? May restaurant pa sa loob dito. Yung katawan natin, ingatan natin kung ano-anong ini-intake niya, outlet, in, out, in. Gusto niyo bang mahilo yung Holy Spirit sa loob ng katawan niyo? Paglabas, may lung cancer na siya. Pero hindi magkakaroon. Joke lang yan. Gusto niyo bang magkasakit kayo? This is the temple of the Holy Spirit. Kailangan alagaan niyo to. Gayahin niyo ako. Parang iba. Ayoko. Healthy po ako. Kayo mag-alala. Okay po. Wala. Nagpa-check up ako. Ano lang po ako? Big bone. 2 Corinthians 3:18. 3:18. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever increased glory which comes from the Lord who is the Spirit. So when the Holy Spirit and the Lord transforms you, iba na ang itsura mo. Iba na ang amoy mo. Iba na galawan mo. Maghanap ka na ng Christian na favorite mong galawan. Kalimutan mo na yung dati. Di naman nakakahiya yun. Actually, if you change with the help of the Holy Spirit, everything changes for the glory of God. Pag nagbago ka, ang daming yung mga katropa mo, mapapansin nila, uy, tol, nagbago si Joshua. Pero mataba pa rin. Pero, pamo ano ba naman? Galit pa kayo sa mataba? Nagbago na si Joshua, hindi na mainit ang ulo. Hindi na siya, wala ng tantrums. Ang galing, samahan na natin. Alam niyo, pag nagbago kayo, ang daming taong lalapit sa inyo. Kasi alam niyang hindi kayo utangan eh. Alam niyang safe na safe ako, kakasama ka. Pero ang pagbabagong yan, nasa sa inyo yan. It's between you and the Lord. Pag sinabi mo nagbago ka na. Sabihin nyo nga yan, pag sinabi kong nagbago na ako, nagbago na ako. Salamat po. He lives within believers and shapes them into Christ's image. Yung mga Holy Spirit, ang ganda, no? Talagang nasa sa yung Holy Spirit para mas steady ang buhay mo eh. Mag-focus ka kay Lord. Pero walang pilitan to. Ito nga lagi sinasabi ni Bishop Vicky, natatandaan ko. Ganon tayo kamahal ni Lord, hindi niya tayo pinipilit. Kung gusto mo magbago, very good. Kung ayaw mo magbago, very well. Huwag ka magbago, bahala sa buhay mo. Kasi pag di ka rin nagbago, ang dami mong kaaway, ang dami mong sinichismis ka, ang dami mong... Sa bagay, hindi naman nawawala yan. Kahit believer ka. Pero ang dami mong, di ba, ang dami mong iniisip na... Ito nga, may kausap po kanina, hindi ko lang sasabihin na... hindi ko lang sabihin, kausap ko kanina. Nag-usap po kasi kami kanina, umaga. Tapos nag-share po siya sa akin ng... medyo mabigat yung ganito, ganyan. Tapos sabi ko, alam nyo nga, ang prayer ko ngayon, hindi tanggalin yung mga problema eh. Ang prayer ko ngayon kay Lord,
Lord, bigyan mo ako ng isang masarap na tulog. Kasi mga problemang yan, andyan lang talaga yan. Huwag na kayo magalit sa problema ka na nga, nagalit ka pa. Hindi ka nakatulog sa problema kasi nagalit ka eh. Lumala lang yung problema mo. Nagkaroon na ng barkada yung problema mo. Nagyaya ka pa. Ang panalangin ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo akong masarap na tulog. Peace, kapayapaan. Yung hilig ko, Lord, wala akong pakialam kahit alugin ako ng mga anak ko. Basta masarap ang tulog. Yun ang wala na tayo ngayon, no? Kasi pag uwi mo sa bahay, ang dami mo iniisip. Nag-isip ka na nga nung umaga, nag-isip ka pa nung hapon, pagdating sa, tapos mo kumain ng dinner, nag-iisip ka pa rin hanggang matutulog. Iniisip mo yung problema. Eh, problema, hindi ka naman iniisip nun eh. Problema nga eh. Kasi pro na siya, problema. Ang dapat natin gawin, humingi tayo ng kapayapaan sa Panginoon. Alam na ni Lord yung sitwasyon mo eh. Alam na ni Lord yung sagot sa panalangin mo. Kaya tanggapin mo yung kapayapaan at kapahingahan na binibigay sa ni Lord. Kaya ngayon, ang gising ko ngayon, pagka walang pasok, 8:30. Saan ka pa? Tapos magmamadali ako, maglalaba pa. So kapayapaan ng Panginoon ang ating hingin. At huwag mawala yung mga dilubyo sa buhay. Kasi nandyan lang yan eh. Pero pag meron kang peace of heart, peace of mind, masarap gumawa ng solusyon sa problema. Ang problema naman, solusyon lang kailangan eh. At hindi patulan. Kung may nagawa kang kasalanan, mag-repent ka kay Lord. Yung isang kasalanan mo naman, hindi naman madadaigin 100 times na kabaitan mo eh. Pero ganun tayo minsan Pilipino, ano? Napakabait mo. 100 times ka maging mabait. Tapos nung nagkamali ka isang beses, burado lahat. Ba't ganun? Judger ka. Hindi ganun. Yung isang pagkakamali, bilangin nyo naman yung magandang ginawa niya. At meron namang sorry kay Lord. 70 times 70 times 70. Pero sa Bible yun. Magpatawad ka. Sabihin mo, magpatawad ka na. Ba't ba tayo napunta na? Number 5. To teach and guide into all truth. John 14:26. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Yun ang trabaho, mission ng Holy Spirit. Minsan ba nangyari sa inyo, di ba, parang may gagawin kang alam mong masama, biglang may magsasabi sa'yo, Joshua, di ba pastor ka na? Ay, oo nga pala. Nangyari na po ba sa inyo yan? Minsan meron kang transaction na gagawin na alam mong sasabit ka, pero malaki eh. Malaking pera to eh. Pero alam mong hindi maganda yung panggagalingan ng pera. Mag-uusap na kayo biglang, Anak. Buti ko galing. Anak, huwag mong hahawakan yan. May mga pulis sa labas. Buti kung detalye, no? Nangyari na po ba sa inyo yun? Tapos yung anak mo, nakapag-away. Tapos gusto mong patulan yung batang umaway sa anak mo. Anong ginawa mo? Sinumbong mo na lang sa principal. Ayan na lang. Di ba, yun ang Holy Spirit eh. Kakausapin ka in times that you need Him. All you have to do is to listen. Say, listen. Listen to the calling of God, to His voice. Minsan nandun ka na sa dulo ng dilubyo. Alam mong gagawin mo lang naman doon pag napakinggan mo ang Panginoon? Lumayo ka. Lumayo ka sa temptation.
May paa ka naman. Paano, Pastor, pilay ako? Di gumapang ka, palayo. Huwag kang pumasok sa temptation. Huwag kang pumasok sa kasalanan. Tama na. Nakakapagod din. Now, in John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears. Again, I'll say it again. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Ang ganda. Talagang mahal na mahal tayo ni Lord. Nire-respeto pa rin niya yung freedom natin. Kasi hindi kanya didiktahan eh. Gawin mo to, gawin mo to. Ito, bawal to. Hindi ganun si Lord. Si Lord, tingnan niyo yung sitwasyon mo. Alam na niya yung sitwasyon natin eh. Ngayon, siyempre, nire-respeto niya yung pagkatao natin. So, He sent the Holy Spirit to convict us. Ikaw naman, pag nakarinig ka na ng mga warning, tama na. Lumayo ka na. Magbago ka na. Anong malay mo? One time, big time lang yung warning na yun. Hindi mo masabi. Pero love ka ni Lord. Sabi mo sa katabi mo, Jesus loves you. He reminds believers of God's word and leads them into truth. Number 6, to empower believers for ministry and witness. Ito na, part of our mission. In Acts 1:8, He gives power, courage, and spiritual gifts to believers can share, so believers can share the gospel and serve others. Pag nakita na ni Lord na ready ka na to share your life. Actually, part of the gospel is your life. Oh? Kasama ako sa Bible. Part of the gospel and sharing God's love is you. Paano mo masishare yung pag-ibig ng Panginoon kung hindi nakita sa buhay mo? Yung i-share mo pa lang na, alam mo ba, brother, dati ako sugarol eh. Hilig akong magtaya. Alam kong mali eh. Pero madami din naman akong pera. Ang alabo ng storya eh. Pero grabe, ubusin ko talaga to. Pero alam mo, ngayon nakilala ko na si Jesus Christ. Binitawan ko na lahat ng bisyo ko. Sharing yun. Alam mo ba, brother? Dati, mahilig ako sa ganito, sa ganyan. Pero alam kong mali. Ang galing ano, yung kasalanan, alam mo rin na mali. Pero ginagawa mo pa rin. Ouch. Wala namang kasalanan na hindi mo alam eh. Alam mo ba yung kasalanan? Alam mo yan. Kaya mo nga ginawa eh. Kaya nga sinabi sa Bible, di ba? Pag natitempt ka, run away from temptation, from sin. Tumakbo ka. Kasi wala kang magagawa. Sin is sin. You cannot change sin. You cannot, hindi mo pwedeng mawala ang kasalanan. Nandyan yan, nasa mundo tayo. Pero the Lord, with the help of the Holy Spirit, He will convict you. Huwag mo nang gawin. Sabi mo, huwag mo nang gawin. Tignan mo ulit yung katabi mo. Sabi mo, huwag mo nang gawin. Para tuloy ang mission. Gusto niyo pa mag-share ng pag-ibig ng Panginoon? Ito nga, meron po akong isang naisip. Sa cellphone niyo po, sa kalendaryo, pwede ho ba maglagay kayo ng favorite date? Gawin niyo sa bahay isang date, isang time. Kunyari, ang sa akin ay Tuesday, 10 a.m. Papa-alarmin ko yun. Tuesday, 10 a.m. Every Tuesday yun, 10 a.m. Ang nakalagay doon, share God's love to. Sa Tuesday, 10 a.m.,
meron kang sisharean ng pag-ibig ng Diyos. Every Tuesday, 10 a.m. Ako po, ang ginagamit ko po sa badminton team po namin. Pag may nakakatabi po ako, na kalaro namin ni Arnel, ewan ko nandito si Arnel, I have a chance to witness, to share the love of God sa mga katabi kong player. So that's 10 a.m. Tuesday. So pwede niyo po gawin yon. Each one, just share one. Each one, share one. Ganda po nun. Kasama po sa mission niyo yan. Alam niyo, ang kinikwento lang namin, hindi doktrina. Yung nakakatabi ko, hindi doktrina. Nag-uusap kami about politics and ano. Tapos, sisegue lang ko ng cross of Jesus. Madalas kami mag-uusap ng politika, yung mga nangyari na ganyan. Sabi ko, ay hindi rin, alam mo, ganito eh. Kasi si Jesus Christ, sino namatay sa, patay na, pasok na. At least, makapagtanim ka. Makapagtanim ka ng pag-ibig ng Diyos. Hindi doktrina kasi pag, alam mo ba, sinabi sa, baka makatulog yun. Sabihin mo lang ang pag-ibig ng Diyos, Jesus loves you. Sabihin nyo nga, Jesus loves you. Sharing na yan. Okay, anong number na po tayo? Number 6. Tama? Thank you. Nakikinig kayo. Tinitingnan ko lang kung nakikinig kayo. Okay. Number 7, to produce Christ-like characters. Ito na po, ang ating favorite verse in Galatians 5:22 to 23. But the fruit, basahin niyo po with me. 1, 2, 3. Self-control. Again, such things, there is no law. So the fruits of the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Nadidiligan niyo pa ba yan? Yung fruit ng Spirit niyo? Ano dyan yung favorite fruit nyo? Hindi, kaso, iisa nga lang yun. Sa loob ng iisang fruit, anong favorite nyo? Lahat. Kasi kung walang love, walang joy. Kung walang joy, walang peace. Kung walang peace, walang patience. Kung walang patience, hindi ka kind. Kung hindi ka kind, hindi ka good. Kung hindi ka good, hindi ka faithful. Kung hindi ka faithful, hindi ka gentle. Kung hindi ka gentle, wala kang self-control. Fruit of the Spirit. Sarap. Kaya yan ang lagi niyong iingatan. Yan ang lagi niyong didiligan sa puso niyo. Yan yung lagi niyong pagkaingat-ingatan sa temple ng Diyos. Hindi kung ano yung pinagagawa mo sa katawan mo. Maging healthy ka sa fruit na to. Maging healthy ka sa love, sa joy, sa peace, sa patience. Maging healthy ka to being kind, to be good, to be faithful, to be gentle. At ang aking favorite, self-control. Kung wala kang control sa katawan mo, yan na naman, sama na naman ang tingin nyo. Kung wala kang self-control, talo. Ang ganda nga ng pagkaka-order eh. First is love, last is self-control. And in between is you. Because love, God is love. Self-control, sa baba ka lang. Pagsamahin mo lahat, fruit of the Spirit. Ngayon, kapatid, sabi mo, kapatid, alagaan mo yung prutas. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Amen. Ngayon, the purpose and mission
of the Holy Spirit in you. The purpose and mission of the Holy Spirit for me. Personal. Ito na po. The Holy Spirit has its purpose and its mission for you. He softens your heart, fills with God's love, and leads you to obey Him. Okay naman sumunod, di ba? Actually, ito yung sinasabi ko sa mga anak ko eh. Mas madaling sumunod kaysa sumaway. Champ, pakinggan nyo to. Kasi may mga edad dito, alam na yan eh. Makinig kayo mga kids. Mga kids eh, no? Mga champ, mas madaling sumunod kaysa sumaway. Sumunod ka muna bago ka umangal. Sa opisina, kaya mo bang umangal muna bago sumunod? Ang hirap. Kasi ikaw yung pumasok sa trabaho, tapos ikaw pa yung unang sasaway. Sumunod ka. May batas eh. Follow first before you complain. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, honey, susunod mo na ako bago sumaway. Number 2, to move. Number 1 pala is to move. The Holy Spirit's mission in me is to move in my heart. Number 2, His mission is to move in my faith. Heart muna, and faith for your mission, for the mission of the Holy Spirit in you. Number 3 is to move in your character. So He will move in your heart, the Holy Spirit will move in your faith, and the Holy Spirit will move in your character. So it means may pagbabago ka na. Hindi na yung ikaw ang dating tao na kilala na kung ano-anong sasabihin tungkol sa'yo. Kilala ka na lang na anak ng Diyos. At wag na wag niyong ikakahiya yun. Pag tinanong sa'yo, ano ka ba? Anak ako ng Diyos. Be proud. Maging magalak ka, kaibigan, na anak ka ng Diyos. And the fourth one is the Holy Spirit will move through you. Gagamitin ka ng Diyos. Gagamitin tayo lahat ng Diyos para sa isang misyon na kailangan mong tuparin. At isang misyon na kailangan mong ituloy nung nandito si Jesus. Kailangan mong ituloy to share God's love. One way or the other, may style ka, gawin mo. Pero ang importante, ikalat natin ang pag-ibig ng Diyos. Wala sa edad. Bata pa ako eh. Mas maganda nga habang bata ka eh. Alam mo na eh. Dahil ang pag-ibig ng Diyos ang magliligtas sa atin. At yung mga taong hindi pa siya kilala, maawa naman kayo sa mga taong hindi pa kilala si Lord. Let them know that Jesus loves them. Let them know that there's a man who came here on earth who died on the cross just for the freedom we're having right now. And the Holy Spirit will move through you. Amen. Now, in Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses. Tingnan nyo, hindi lang witness, witnesses. Sa dami natin ngayon, ano ba naman yung isang tao, share mo ng pag-ibig ng Panginoon. Kasama yan sa purpose mo sa buhay, kasama yan sa mission mo, nakasama mo ang Holy Spirit.
He will help you. He will guide you. I know we have all our needs. We need this, we need that. Bago mo isipin ang needs natin, isipin mo muna yung isang taong nangangailangan sa Panginoon. Bago nyo prioritize kung ano man, isipin nyo muna yung isang taong na nakatabi mo sa jeep na hindi pa niya kilala si Jesus. Alam nyo, that's putting God first. Put God first in your life. And then love your family. Be kind to yourself. Pero you have to put God first. That's why we're here. And the blessings will just follow. Promise. The blessings will just follow. Yun ang gusto natin, blessings. Bago ang blessing, share God's love, and the Holy Spirit will move through you. Father, we love you. Can you raise up your hands? Two hands up, two hands up. Say, I love you, Lord. I love my family. Thank you for my life. Lakas ito, say, thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus. Say, thank you, Jesus. For giving us the best day